Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang po akong Billy. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking nanay at tatay noong magkasintahan pa lamang sila. Ang mga magulang ko ay mahilig maglagalag noong mga panahon na ito, kung saan saang bayan, isla o lugar sila nakikidayo, nakikiangkas, nakikisakay. Dala lamang ang kanika nilang mga gamit na panglakbay. Isang partikular na panahon noon ay nagpasya sila nanay at tatay na sumama sa isa sa mga common friends nila na pumunta sa isang isla. Hindi ito isang natural lang na isla kasi ngayon ay isa na itong syudad at sikat na sikat ito. Pero noong mga kapanahunan nila ay kailangan mo pang sumakay sa barko o bangka. Depende sa kung saang isla ka manggagaling. Itong unang beses nilang tatlong pumunta sa isla na yon sa Central Visayas. Kaya naman DIY lamang ang ginamit nila. Nakikisakay sila sa mga dadaang mga sasakyan, katulad ng mga truck o yung mga nag-aangkat na mga produkto. Hanggang sa makarating sila malapit sa banda ng pier at pantalan. Kagaya ng sabi ko ay ito ang kauna-unahang beses na makakapunta sila sa lugar na yon. At unang beses din nilang makarating sa pier na ito, kaya noong mga panahon na yon, nasaktuhan namang hindi nila naabutan ang barko papunta sa kabilang isla. Kailangan pa nilang maghintay ng 1 hanggang 2 araw para makasakay sa barko. Depende pa rin ito sa panahon at sa kung anong oras dadating ang dadaong na barko doon sa lugar na yon. Sa katunayan ay naglakad pa nga sila papuntang pier dahil ultimo mga sasakyang nagtatawid ng mga produkto sa dagat. Wala. Ang plano nila, gawa ng hindi naman ito ang kauna-unahang beses na nangyari sa kanila yon, ay maghanap sila sa mga bahay malapit sa pier, yung mga nagpapatuloy at nagpapaupa. Uso din naman kasi noong mga panahon na ito ang ganitong mga setup sa mga bahay na malapit sa pier. Alam niya ng ibang mga taga ron. Siguro sa mga nakikinig na may mga kamag-anak, kakilala o nakatira sa mga pier noong mga kapanahunan. Malamang sa malamang, alam na alam nila ito. So ayun, nakakita sila ng isang bahay na medyo pahaba ang gawa. 2 palapag ito. Semi-sementado ang nasa baba at ang taas ay purong mga plywood. Maraming bintana ang bandang taas nun. Lumapit sila dito at kumatok. Lumabas naman ang isang babaeng nasa 50 anyos na natawagin na lamang nating Aling Loida. Nang makumpirmang nagpapatuloy ito ay sinunggaban na kaagad nila yon. Ang taas na bahagi ng bahay ang lugar ng paupahan. Sa baba naman ay ang kusina at isang kwarto pa pero hindi para sa bisita. Sa taas ay may iilang kwarto na may maliliit na bintana at yung bintana ay nakadepende sa kung saan nakaharap ang kwartong yon. Merong mga kwartong nakaharap sa may lote lang. Merong mga kwartong nakaharap sa may gilid at meron naman at tanaw halos ang pier nun. Napagpasya na lamang nilang magsama-samang 3 sa iisang maliit na kwarto. Magbabanig na lamang ang kaibigan nilang si Remar sa sahig. Bukod kasi sa nagtitipid sila, ilang araw pa bago dadating ang barko nun. Sila lamang ang naroroon noong mga panahon na ito. Matapos nilang tumuloy at mag-ayos ay nagpasya silang lumabas-labas muna para makalanghap ng sariwang hangin na may halong samyo ng dagat. Bago sila umalis ay pinatot sa daan sila ni Loida na huwag kayong magpapagabi. Kayo lamang ang mga dayo sa magdamag. Hindi katulad ng kapag ilang oras bago dumating ang mga bangka at barko. Kayo lamang 3 ang hindi kilala sa lugar ng ganitong panahon. Umuwi kayo ng maliwanag pa. Dito kayo kumain.
kasama sa binayaran niyo yung luto ko at wag na wag kayong kakain sa iba. Dahil unang-una, wala namang karinderya dito sa kainan o sa pantalan. Maliban sa kainan sa mismong tabi ng pier na hindi bukas kapag hindi araw ng daong o alis ng barko. Hindi nila alam pero sa tagal na nilang naglalagalag at nakakausap yung mga taga-lokal doon, noon lamang sila nagkaroon ng pakiramdam ng talagang nagsitayuan ang mga balahibo nila sa kilabot dito sa unang lugar na pinuntahan nila, na ni minsan ay hindi pa nila napuntahan. Kaya naman umuo na lamang sila kay Loida bago naglakad palabas nun. At ito na nga, noong naglalakad umano sila, talagang walang katao-tao, walang kabuhay-buhay. Hanggang sa doon na nga sila napunta sa pier. Mukhang abandonado talaga umano ang pier, kahit yung bentahan ng tiket ay wala. Kadalasan kasi noon kung sino ang nagtitinda ng mga tiket para sa mga tao, doon natutulog o naglalagi sa ticket booth. Pero dahil sa naisip nila na baka nasa makalawa pa nga ang pagdaong ay wala ito noon. Kapansin-pansin din ang kawalan ng mga batang naglalangway doon sa may mismong dagat, hindi gaya ng ibang pantalan. Bagamat may mga bangka sa gilid ng pier kung saan naroroon ang mga bakawan, ay nanatiling abandonado ang mga ito. Mga ilang minuto din silang natigil ron. Nung medyo pababa na ang araw ay napagpasyan na nilang bumalik. Sa paglapit nila sa kalsada, ay meron silang napansing dalawang matandang babae na may daladalang bayong. Nakatitig ito sa kanila at nakangiti nun. Inalok umano sila na bumili. Ang isa, bagoong na nakabalot sa may dahon ng saging ang benta. Samantalang ang isa naman, isdang sariwa pero nalinis na. Mabango ang bagoong at bagamat nalinis na nga ang isda, ay kita pa rin sa laman nito ang pagkasariwa niya. Tumitingin at nakikipag-usap sila noon dito sa dalawang matandang ito. Nang unti-unti, nagulat na lamang sila nang bigla na lamang dumami ang tao sa paligid. Nagkaroon pa ng mahigit sa 8 tao ang nakapaligid sa kanila noon. Para bang nakikisalamuha sa isa't isa, pero halatang nakatitig sa kanila. Ang medyo nakapagtataka pa ay sa lapad at laki ng pier o pantalan kasama pa ang mga malawak na lote at kalsadang katabi nun, na wala namang masyadong mga kabahayan, ay bakit nakikipagsiksikan sa kanila ang mga taong ito. Isabay mo pa ang paulit-ulit na alok sa kanila ng dalawang matandang babae patungkol sa mga tinitinda nila. Hindi na nila umano maintindihan ang nangyayari nun. Imposible naman na may padaong na barko at mga pasahero ang mga ito. Hanggang sa bigla na lamang nagkulasan ng mga tao sa paligid at walang ano-ano'y lumusot mula sa likuran nila. Si Aling Loida. Iniisa-isang tinititigan ng masama ang mga taong nasa paligid nun. Ganon din ang mga tao sa kanya. Anong ginagawa niyo sa mga nakituloy sa akin? Akin ang mga yan, sabi nito ni Aling Loida. Sabay sinenyasan sila nanay na lumapit sa kanya. Nanginginig umano na nagngangalaiting masama ang titig ng dalawang babaeng pinagbibentahan sila nanay nun. Tila ba may gustong sabihin ng mga ito pero hindi na umimik, lalo na at pinandidilatan din naman sila ni Aling Loida noong mga panahon na yon. Tabi kayo at dadaan kami, sambit ni Aling Loida. Sinunod naman ito ng mga taong walang kaimik-imik. Habang pabalik sa lugar ng matanda, mabilis itong naglakad at pinagmamadali din sila na sumunod sa kanya.
Kinikilabutan umano si nanay sa pakiramdam na para bang may nakasunod sa kanila na hindi nila nakikita noon. Noong naroroon na sila sa tarangkahan ay hinintay muna sila ni Aling Loida sa labas. Isa-isa silang pinapasok. Dali-dali silang naglakad papunta sa loob ng bakuran pero napatigil umano sila nang makitang si Aling Loida ay nakatayo sa may labas ng tarangkahan. Nakatalikod ito sa kanila, nakaharap sa hindi kalayuan. Nakatayo na para bang estatwa at kitang-kita nila na naghahabol ito ng hininga nun. Tinawag nila ito. Agad tumakbo si tatay para hawakan ito sa balikat. Napakatigas umano ng matanda. Malamig na rin na parang bangkay. Bagamat takot ay sinigawan ni nanay si tatay na hatakin si Aling Loida paloob ng lote o bakuran. Niyakap ito ni tatay at hinatak sa loob ng lote. Doon lamang umano biglang lumambot ang matanda na tila nahimasmasan nun. Itinulak niya si tatay at sinabing magsigana. Meron umanong goma sa may kusina. Magsiga umano ito sa labas sa may bandang kaliwa ng bahay kung saan paharap ang hangin. Wag na wag umanong ipasok ang usok sa loob ng bahay. Sinunod naman ito ni tatay at ng kaibigan niya. Samantalang si nanay naman ay umakyat. Dali-dali itong pinaakyat ng matanda at sinabihang isara ng maigi ang bintana. Nagtataka man si nanay na kung masamang loob ang mga taong nakasalamuha nila ay masyadong maliit ang bintana para makapasok ang mga ito doon. Pero dahil na rin sa takot, lalo na at pagalit si Aling Loida kung magsalita ay sumunod na lamang ang mga ito. Nagagalit ang matanda. Sumisermon. Parang ang gusto nitong sabihin ay marami umano talagang pakialamero sa lugar nila. At ultimong ang mga nakikituloy sa kanya. Binabarubal pa. Kaya naman hindi nakapagtatakang nasisira ang negosyo niya at kukonting tao na lamang din ang nakikituloy sa may kanyang bahay tuluyan. Naisip na ni tatay noon na mga aswang ang ibig sabihin ni Aling Loida. Gawa ng yun lang naman ang pagkakaalam niya na pinapausukan maliban sa mangga kapag namumulaklak, diba? Tapos ang daming tumpok na ng mga goma ng matanda sa bahay niya na para bang nag-iipon ito palagi. Noong nagsisimula ng magpausok ay pumasok na rin muna si Aling Loida sa kwarto niya. At ang sabi sa kanila, pagkatapos nilang magpausok ay pumasok na sila. Ikandado ng maigi ang pintuan. Huwag nang lalabas. Huwag matitigas ang ulo. Manatiling parang normal pa rin at huwag na huwag madaan sa takot nun. Kumain na lamang sila dahil may iniluto si Aling Loida na pagkain umano sa kusina. Ayon sa kanya. Habang nagpapausok sila tatay nun, nakakarinig na sila ng mga sitsit sa paligid. Kapag lumilingon naman sila o tumitingin sa kung saan nanggagaling ay nakapagtatakang wala silang nakikita noong mga panahon na yon. Sa pagkakataon na ito ay nagsisimula na rin silang makaamoy ng matapang na hindi kaaya-ayang malansang bagay. Partida, Sir Seth. Nagsisimula na umanong mga amoy goma sa paligid pero itong malansang bagay na ito, nanlalaban umano ang amoy nun. Patuloy ang pagsitsit. At habang tumatapang ang amoy ng goma ay tila bang pagalit din ang mga naririnig nilang mga sitsit nun. Maya-maya pa, nakarinig sila ng galit na sigaw mula sa loob ng bahay. Ano pa bang hinihintay niyo dyan sa labas? Ang mamatay ang siga niyo. Pumasok na kayo. Sigaw ni Aling Loida. Tumakbo naman sila tatay
Bukod sa dilim, walang ilaw sa paligid at grabe na umano ang kapal ng usok noon na nagmumula sa siniga nila. Dinamihan daw kasi talaga nila tatay at habang nagmamadali silang papunta sa may pintuan ng bahay noon, bigla na lamang napahiyaw ang kaibigan nila tatay. Napatanong si tatay kung ano yon. Ang sagot lamang ng kaibigan niya, meron umanong nagbato sa kanya. Tinamaan umano siya pero parang malambot na bagay lang. Pero basa. Dahil sa takot ay sinabihan na lamang ni tatay ito na huwag kang titigil sa paglalakad pre. Bilisan na natin. Mamaya mo na tingnan yan. Ginawa naman ito nila tatay. Pagpasok umano nila ay sumunod ang langsa ng amoy sa loob ng bahay. Paano ba namang hindi? Punong-puno ng dugo ang kaibigan nila tatay na si Remar noon. Hindi dahil may sugat ito, kundi para bang kung ano man ang binato sa kanya ay sariwa at nagdudugo pa. Napasigaw si Remar. Bumaba naman si nanay. At ultimong siya mula sa ikalawang palapag ay amoy na amoy niya yung kakaibang baho ng binato kay Remar. Naririnig nilang nagmumura na sa loob ng kwarto si Aling Loida. Hindi sila sigurado kung sa kanila ba ito galit o sa nangyayari noon. Sinabihan niya si Remar na maghugas at may tubig umano doon sa may banga. Medyo tumahimik ang lahat pagkatapos noon. Manghang-manga sila Sir Sat dahil hindi pumapasok yung ganoong usok doon sa loob ng bahay. Maliwalas ang loob at tila ba hinahangin nga sa ibang direksyon itong usok na ito. Pero kahit ganoon ay nangangamoy goma pa rin. Muli ay inulit ni Aling Loida na kumain na sila. Maya-maya na umano siya lalabas dahil may inaasikaso pa siya noon. Kasama umano sa babayaran nila ang niluto niyang hapunan kaya huwag nilang sayangin ito. Nawalan ng gana si Remar. Pero ang mga magulang ko ay walang pagdadalawang isip na kumain ng ginisang gulay ng matanda. Halos makalimutan nila ang kakaibang takot na nararamdaman sa sarap nun. Pero si Remar, para nga daw nagbinabae nung oras na yon. Halos kakatapos lamang nilang kumain nang lumabas si Aling Loida. Iba na ang suot ng matanda. Mabango na tila nagbihis at merong ipinahid sa katawan. Sabi nga nila, parang bagong ligo ang peg ng ale. Kahit na wala namang banyo o tubig sa kwarto nito. Maayos itong humarap sa kanila at tinanong sila kung nagustuhan ba nila ang pagkain. Pagkatapos niya dyan, umakyat na kayo sa kwarto ha. May inaabot itong telang itim na parang may lamang malambot sa loob. Ang sabi nito ay maiging itali ito sa may bintana sa loob ng kwarto nila. Tapos ay pumunta ito sa may pintuan at lahat na ata ng dagdag na kandado o pangsaradong alam nila ay nagamit ng alin noong mga panahon na yon. Aling Loida, anong nangyari kanina? Tanong ni nanay. Hindi naman siguro kayo iba sa mga ganitong klaseng tao, di ba? Yung mga malaing ginhawa, yung mga hindi normal na mga tao, yung mga nagbabagong anyo. Tanong ng matanda nun. Sa pagkakataon na ito ay nakakasigurado na ang mga magulang ko at ang kaibigan nila kung ano ang tinutukoy ng matanda nun. Sa tinatagal na nilang paroon at parito sa iba't ibang dako ng lugar. Meron pa nga silang pinuntahang piyesta at kasiyahan na sa isang liblib nangyari. Nasabi nga ay lugar ng mga aswang pero wala silang naranasang ganon. Ito ang kauna-unahang beses nilang magkaroon ng ganitong klaseng karanasan. Dagdag pa ni Aling Loida, matatapang umano ang mga ito sa kadahilan ng sila-sila lamang ang dayo sa lugar.
Tatlo lamang sila. At dahil nga naman sa kakulangan ng teknolohiya o komunikasyon noon, ay malay ba nila kung ano talaga ang nangyayari sa lugar na yon? Natahimik umano sila tatay noon. Wala naman silang magagawa kundi sumunod na lamang kay Aling Loida. Kung ano man ang ipinag-uutos nito, nakakatiyak silang para ito sa kaligtasan nila. Kaya naman matapos silang kumain, ay dali-dali na silang umakyat noon. At pagkatapos ay magkakasama sila sa kwarto. Itinali nila sa may nakalambitin na kawayan sa itaas ng bintana ang itim na tela. Para silang mga aning na nakikiramdam pa rin umano noon. Naaamoy pa rin nila ang usok na galing sa may goma. Tahimik ang paligid na ultimong kuliglig ay wala silang naririnig. Pero maya-maya pa, nagulat sila nang meron silang marinig na mga hiyaw na nagmumula sa mga tila ba nag-aaway na mga pusa sa labas. Medyo makapanindig balahibo ang ingay na yon na hindi talaga mapaniwalaan. Parang ang dami ng pusa. Parang napakaraming mga nag-aaway. Dahil sa kuryosidad, as in napaisip sila kung ano ang ingay doon. Dahil sa walang tigil na ingay ay nagkatinginan sila noon. Nagkatanungan kung ano nga ba ang itsura ng mga aswang. At sa isang iglap, nakaisip sila ng bagay na hindi dapat gawin. Bubuksan nila ang bintana sa maliit na siwang at pagkatapos isisilip lamang sila sa baba nun. Madilim noon sa loob ng kwarto gawa ng pinatay na nila ang ilaw. Ayaw naman nilang nakabalandar sila, diba? Tumayo silang magkakatabi habang patuloy ang tunog ng mga pusang nag-iingay. Unti-unti nilang binuksan ang bintana at sa pagdungaw nila sa baba, sa labas ng tarangkahan sa hindi kalayuan, takang-taka sila. Bagamat ingay ng pusa ang naririnig nila noon, ang tumambad sa kanila ay mga naglalakihang mga itim na hayop na may 4 na paa. Hindi sila sigurado kung ano ang anyo ng mga yon, pero hindi mo aakalain na doon nanggagaling ang ingay. At ang mas malala, nakatingala ito sa kanila. Para umano silang nahilo sa nakita nun. Bigla-bigla naman nilang sinara ang bintana nun nang makarinig sila ng mga yabag ng paakyat. Tumigil ito sa pintuan ng kwarto nila at sabay sabing, "Wag na kayong tumungaw sa ibaba. Wala ba kayong takot?" Si Aling Loida yon. Sabay narinig nila ulit ang mga yabag nito paalis. Nung una, hindi sila makatulog kahit malamig sa itaas na bahay. Kung ano-anong hayop ang naririnig nila sa may taas nun at hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga yon. Merong mga tunog na ng ibon, tunog ng kung anong nasa itaas, mga ganon. Pero sa hindi malamang dahilan, nakatulog sila bigla. Yun nga lang, mga bandang madaling araw, bigla na naman silang nagising ng sabay-sabay. Paano ba naman? Meron silang naririnig sa baba na ingay nun. Ingay na naman, pero sa pagkakataon na ito, merong nangibabaw na tinig boses ng isang babaeng umiiyak. Nagmamakaawa, tumatawag at humihingi ng tulong.